Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga gusto ka dito na gawin at ibigay yung makakaya mo. Sa trabaho, sa financial, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi you're thinking about to invest again. Either effort or things na makakaya mo. Ang mensahe ng card mo, may mga desisyon ka kailangan na pag-isipan ng mabuti kung ano yung tamang paraan at gagawin mo dun. Some of you may tao na nagbibigay ng magandang advice para sa'yo dito na makakatulong sa sitwasyon mo. Andun yung pagmamahal na pinapakita mo sa mga taong nagmamahal sa'yo or may tao na gusto niyang iparamdam sa'yo yung pagmamahal. Nagkaroon ng end ng cycle, may new cycle na papasok na dito, which is andun yung peace of mind and harmony. Unti-unti ka nang nag-heal and very passionate ka sa goal mo and dreams mo. Andun din yung very spiritual ka, makadiyos ka. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod at biglang sumuko doon sa mga pagsubok na kinakaharap mo. And habaan mo yung pasensya mo palagi para doon sa mga kailangan mong harapin at pagdesisyonan. Marami kang natutunan sa mga pagsubok na kinaharap mo or dumating sa buhay mo. And andun yung lesson na malaki yung naging tulong nun para mas lalo kang maging matatag at matapang. Nagkaroon ng pagsisinungaling dun sa sitwasyon na yon na nangyari or meron kang susubukan dito na gawin. May darating dito na bagong passion or sisimulan mo na i-grab kung ano yung opportunity na darating para sa'yo. Some of you nagkakaroon ng spark yung relationship or nagkakaroon ng magandang connection yung relationship. Clarify natin ang King of Swords. Five of Pentacles and the Tower. You feel left out in the cold. Or itong tao na to, sobra siyang nalungkot dahil nagkaroon ng end yung situation, hindi nagkasundo, hindi nagkaunawaan, and nagkaroon ng pagtatapos doon. Ngayon may darating na new beginning or pagsisimula dito. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Some of you nakikita ko na nagkakaroon ng nabibitin sa panggastos or may mga bagay kang kailangan dito na isettle about sa financial, pero mas gusto mo na lang na isipin kung ano yung mas makakabuti dun sa sitwasyon na yon at harapin. At tapusin na kung ano yung dapat na tapusin dun. Five of Cups and Two of Cups. You feel something here na nalungkot ka, nanghinayang ka. And binibigay mo kung ano yung kaya mo na mapunuan doon sa sitwasyon. Kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, yun yung ginagawa mo. Some of you, binibigay mo lahat ng pagmamahal na kaya mo
dun sa taong nagmamahal sa'yo. Clarify natin ang temperance. Wheel of Fortune and Five of Cups. Nagkaroon ng pagtatapos at ngayon may mga bagay na nagsisimula na sa buhay mo. May mga naaalala ka na nandun pa rin yung puso mo sa mga nangyari na yon, pero mas gusto mo na harapin na lang at ibalanse kung ano yung makakaya mo pa na i-handle dun sa sitwasyon na yon. Clarify natin ang Seven of Swords. King of Swords and Ace of Cups. Meron ditong darating na bagong pagsisimula. Andun yung pagmamahal na pinapakita at may tao na nagbibigay sa'yo ng magandang payo dun sa sitwasyon na yon na nangyari sa buhay mo. Na alam mong mas makakatulong kung susundin mo at gawin na lang kung ano yung nararapat para dun sa mga nangyari or pinagdadaanan mo. Clarify natin ang Knight of Cups. The Chariot and Eight of Pentacles. Itong tao na to, marami siyang natutunan dun sa mga nangyari sa buhay niya, sa mga pinagdaanan niya. Ngayon, handa na siya na harapin kung ano yung mga darating pa sa kanya na pagsubok. Mas gusto niyang bigyan ng atensyon yung trabaho niya at ibigay kung ano yung makakaya niya para mapaunlad yung buhay niya. Clarify natin ang Queen of Wands. Eight of Cups and Two of Wands. May mga plano ka na gusto mo pa para sa kinabukasan mo, para sa future mo. Ngayon yung mas gusto mong kalimutan na lang yung mga nangyari at harapin kung ano yung dapat na harapin at ibibigay mo kung ano yung makakaya mo para magtagumpay at makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin the Chariot. Ace of Cups and Ten of Wands. Andun yung pagmamahal na pinupunuan mo at binibigay mo ng sobra-sobra, nag-uumapaw palagi. Kahit na ano yung pinagdadaanan mo na hirap, alam mong malalagpasan mo pa rin yun. Dahil alam mo sa puso mo na andun yung pagmamahal palagi sa bawat dumarating na pagsubok sa buhay mo. Andun yung pagmamahal na binibigay mo at pinupunuan mo. Kaya nalalagpasan mo yung mga mahihirap at mabibigat na pagsubok dahil yung pagmamahal palagi yung iniisip mo na maibigay at mapunuan. Kahit na ano yung hirap na pinagdadaanan mo. Especially dun sa responsibilidad mo. Kasi alam mo na yung tungkulin mo is ibigay kung ano yung pagmamahal na maibibigay mo dun sa mga tao na minamahal mo. At mapunuan yun palagi. Hindi ka nagkukulang. Bagkus, laging nag-uumapaw yun. Binibigay mo palagi kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Clarify natin ang Ace of Wands. King of Wands and Two of Pentacles. Meron ditong darating na bagong passion na gagawin mo lahat ng makakaya mo para maabot yung mga pangarap mo. Tinitimbang mo pa kung ano yung dapat mong gawin doon. Pero hindi ka basta-basta nag-give up once na alam mong gusto mo yung isang bagay na yun na gawin or maabot, hindi ka susuko.
Some of you may tao na gusto niyang ipakita yung kanyang affection at unti-unting nagkakaroon dun ng magandang connection. Pero itong tao na 'to hindi pa siya handa magdesisyon right now. Magulo pa yung isipan niya. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Ground yourself. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to follow heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We're helping you balance the spiritual and the material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon na hirap, kung hindi mo kaya at gusto mo nang sumuko, pwede mo naman i-detach mo na yung sarili mo dun sa mga nangyayari na yon at kung kailan ka handa na harapin yon saka ka bumalik at ayusin at ibigay yung makakaya mo. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay mo, may solusyon dyan na katapat. Huwag ka lang basta susuko, gawin mo yung makakaya mo. At darating din yung panahon na maiisip mo na kung ano yung nararapat na gawin doon sa mga nangyayari na sitwasyon sa buhay mo. And magdasal ka lang palagi, andyan ang Diyos Ama, ang gabay mo, at ang universe to help you. And palagi mo lang isipin na lahat ng pagsubok na nangyayari sa buhay mo ay malalagpasan mo yan. At makukuha mo rin kung ano yung mga pangarap mo, mithiin mo sa buhay. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.